Isang gabi noong September 1989 sa siyudad ng Tacoma sa Estados Unidos, sinugod ng di mabilang na armadong gangsters ang isang bahay upang maghasik ng lagim sa pamilyang nakatira dito. Pero lingid sa kanilang kaalaman na ang ama pala ng naturang tahanan ay isang batikang miyembro ng US Army Rangers. At sa gabing yun ay bisita niya ang mga kaibigang pawang mga veterano din sa bakbakan mula sa US Army. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging isa sa pinakamaaksyong engkwentro sa isang pribadong tahanan sa Amerika na tila sa pelikula lang natin mapapanood. Ito ang true story ni Staff Sergeant Bill Falk, ang Army Ranger na ginusto lang sana ang tahimik na buhay para sa pamilya, ngunit sinalubong ng kasamaan. Mr. Goodbye! Ayon nga sa kasabihan, there is a fine line between bravery and stupidity. O pag sinalin sa Tagalog, mayroon lamang manipis na linyang naghihiwalay sa katapangan at katangahan. At marahil, ang manipis na linyang yon ang hindi pinansin ng mga gangsters na nag-aastang hari noong 1980s sa Tacoma, Washington, sa Amerika. Noong 1987, si Staff Sergeant Bill Falk ng 2nd Ranger Battalion ng US Army 75th Ranger Regiment na nakabase sa Fort Lewis ay bumili ng bahay sa Hilltop, Tacoma, Washington upang doon ilipat ang kanyang mag-anak at manirahan ng tahimik at matiwasay. Nung mga oras na yon, maraming mga babala na ang kanyang natanggap mula sa kanyang mga kaibigan tungkol sa pinaplano niyang pagbili ng naturang property sa lugar. Maski na ang real estate agent na kanyang kausap ay binalaan siya sa kasalukuyang estado ng mga pamayanan hindi lamang sa Tacoma kundi sa kabuuan ng Washington. Noong mga panahon kasing yon, naging talamak ang paggamit at pagbebenta ng crack hindi lamang sa isang partikular na lugar kundi sa kabuuan ng United States. Ang salitang crack ay slang para sa ipinagbabawal na gamot na nooy parang epidemyang kumakalat at nagiging out of control sa US. At dahil nga sa mabilis na pananalot ng ipinagbabawal na gamot at ang mga masasamang epekto nito sa mga komunidad, tinawag ito ng US na crack epidemic. At isa nga sa sentro ng sobrang talamak na bentahan at paggamit ng naturang ipinagbabawal na gamot noong 1980s ay ang Washington State, partikular na ang siyudad ng Tacoma, ang lugar na napili ni Staff Sergeant Bill Falk na gawing tahanan para sa kanyang pamilya. Kapalit ang halagang $10,000 o equivalent sa $23,608 sa panahon natin ngayon, tinuloy pa rin ni Staff Sergeant Bill na bilhin ng property sa kabila ng kaliwat kanang babala ng kanyang mga kasamahan. At ang kanyang dahilan, naniniwala daw siya na isang araw, magiging kasama siya sa mga instrumento ng pagbabago sa naturang pamayanan. Kaya kahit na halos araw-araw ang mga kahina-hinalang aktibidad at gabi-gabi naman ang ingay ng mga sasakyan sa tapat mismo ng kanyang bahay, hindi niya ginamit ang kanyang posisyon sa sandatahang lakas upang brasuhin at takutin ng mga batang gangsters doon. Sa katunayan, dinadaan lagi ng sundalo sa mahinahong usapan ng kanyang pakiusap sa mga binatang maingay na nag-good time sa tapat mismo ng kanyang bahay. Taong 1989, saktong ika-14 na taon ni Bill sa Army, lalong lumala ang sitwasyon sa pamayanang kanyang tinitirhan. Ang buong akala niya sa kanyang pag-alis para sa isang misyon sa Panama, bababa na ang tensyon sa pagitan ng mga gangsters at concerned citizens na panay ang tawag sa local police upang i-report ang mga gang at drug-related activities sa lugar. Bagamat panay rin ang hulihan at habulan sa pagitan ng mga pulis at gangsters, tila hindi nauubos ang supply ng lakas ng loob at ipinagbabawal na gamot ng mga kolokoy na kabataan doon. At patuloy pa rin ang kanilang pamimirwisyo at iligal na gawain sa komunidad kung saan kasali si Bill. Sa pagbalik ni Bill mula Panama, agad niyang napansin ang nasabing paglala ng sitwasyon. Dahil dito, minarapat niya kasama ang kanyang asawa na magbuo ng kilusan upang manawagan sa Tacoma Police Department o TPD na kung maaari ay maglagak ng ekstrang effort upang puksain ang lumalaganap na sakit ng ulo ng kanilang komunidad, ang gang at drug-related violence. Naging positibo naman ang pagtanggap ng kanilang mga kapitbahay sa ideya at agad-agad silang sumama sa layunin ng mag-asawang Falk. Bagamat panay ang kanilang kilusan at pagtawag ng aksyon sa kapulisan, wala namang magawa ang Tacoma Police Department para punan ang nasabing responsibilidad. Makahuli man sila ng isa, bukas makalawa, may bagong 4 o 5 reports na naman ng parehas na gawain. Sa makatwid, understaffed at underfunded o kulang sa budget at tauhan ang TPD noong mga oras na yon. Dahil dito, umiisip ng paraan ang komunidad ng Tacoma sa pangunguna ng mag-asawang Falk upang tulungan ang kanilang kapulisan.
Bukod sa pagdidisiplina at pagtuturo ng tamang karakter sa kanilang mga anak, naging likas na mapagmasid rin ang mga residente ng Tacoma. Sa katunayan, nagkasundo ang mga magkakapitbahay na mag-install ng mga cameras sa kanilang mga properties at kunan ng litrato ang sinumang nahuli nilang nagbebenta o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, mapa-individual man o grupo ng mga bayolenteng gangsters. At pagsapit ng September 21, 1989, inilathala ng isang local newspaper na News Tribune ang balita na nagsama-sama ang magkakapitbahay sa Tacoma, Washington upang labanan ang tumataas na bilang ng mga krimen doon na may kinalaman ng mga gangs at ipinagbabawal na gamot. Bagamat isang positibong balita ito para sa komunidad, hindi nagustuhan ng mga gangsters sa lugar ang inisyatibang ito. At sa kanilang patuloy na pagbasa sa balita, nalaman nila na ang pasimuno ng samahang ito ay walang iba kundi si Bill Falk. Matapos na mabasa ang artikulo sa dyaryo, tila uminit ang mata ng mga gangsters sa lugar kay Bill. Sa madaling salita, nakahanap na agad ng susunod na target ang mga gangsters. At yun ay ang batikang sundalo ng US Army, 75th Ranger Regiment. September 23, 1989, patuloy pa rin ang pagmamanman ng magkakapitbahay patungkol sa mga iligal na aktibidad sa kanilang komunidad. Nag-install din ng bagong video camera si Bill sa itaas na bahagi sa harap ng kanyang bahay upang paigtingin ang impormasyong maaari nilang isumite sa kapulisan. Kaalinsabay ng installation na yun, nag-organize din ng isang maliit na salo-salo at barbecue si Bill kasama ang kanyang mga kaanak, ilang matalik na kasamahan sa sandatahang lakas at ilang mga kapitbahay upang magpakita ng suporta sa kanilang layunin at i-discuss kung ano ang role nila sa pagbaba ng krimen sa Tacoma. Ngunit habang masayang kumakain at nag-uusap sina Bill kasama ang kanyang mga kasamahan at kaibigan sa kanyang bakuran, ilang mga sasakyan ang nagpaikot-ikot sa kanyang property at sabay-sabay na pinapaingay ang kanilang mga busina. Ilang sandali pa, mula sa kalsada sa tapat ng kanilang bahay, ilang malalaking bato at mga panis na prutas ang ipinagbabato sa itaas na bahagi ng bahay ni Bill kung saan naka-install ang bago niyang kamera. Dahil sa panggugulong ito, kinumpronta ni Bill kasama ng ilan niyang kasamahan sa sandatahang lakas na naroon sa salo-salo ang mga taong gumagambala sa kanila. Hindi naman nasorpresa si Bill sa kanyang nakita. Ang mga taong nanggugulo ay mga kabataang gangsters sa kanilang lugar. Mahinahong kinausap ng sundalo ang mga gangsters na tigilan ng kanilang pamamato at panggugulo sa komunidad. Pinaaalahanan niya rin ng mga ito na mayroong ibang daan para sa magandang buhay. Aniya, hindi kailangan ng ipinagbabawal na gamot at pagiging bayolente upang magwagi sa buhay. Dagdag pa ni Bill, ang daan raw na kanilang tinatahak ay dalawa lamang ang kahihinatnan: kulungan o kamatayan. Ngunit dala ng pagkarebelde ng utak ng mga gangster sa lugar na nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot, lalo lamang nag-angas ang mga kabataan. Tinapik nila ang kamera na hawak ni Bill at tinutukan pa ang mga kasamahan nito ng kanilang mga pinagtagpi-tagping baril. Ilang sandali pa, umatras naman ang mga kabataan at bumalik sa kanilang sasakyan. At dito nagbigay ng banta ang mga gangster na hindi pinalampas ni Bill. Habang nasa sasakyan, ibinaba ng tumatayong leader ng gang ang kanyang salamin at tinutok ang mga daliri nito kay Bill na animoy nakahawak ng isang baril. Pagtapos niyang umaksyon na tila kumakalabit ng gatilyo, sinabi niya mismo sa Army Ranger na boom boom, you're next. Sabay karipas ng takbo ng sasakyan habang nagtatawanan ng mga binata. Ilang mga gangsters din ang mamamataan na nanonood sa naturang komprontasyon na yon. Ngunit bago pa man makabalik sa salo-salo ang mga sundalo, narinig ni Bill ang bulong ng isang binatilyo sa kanyang kasamahan na he's going down tonight. Dahil tahasang pambabastos yun, hindi lamang para sa isang sundalong tulad niya, kundi sa batas na kanilang pinapatupad, hindi na ito kayang palampasin ni Bill. Matapos na makapasok sa kanyang property, agad na tinipon ni Bill ang ilan niyang mga kaibigang bisita at inexplain ang kanyang sitwasyon. Hindi naman siya binigo ng kanyang mga kasamahan sa sandatahang lakas at agad na sumang-ayon sa kanyang plano. Matapos nilang pinatago sa basement ang mga bata at mga babae, kasado na ang plano ni Bill at mga kasamahan. Animoy isang lehitimong operasyon sa gera. Nag-set up ang 15 Army Rangers ng barikada sa paligid ng bahay ni Bill at naghati sa 4 na grupo ang mga sundalo. Isang grupo sa bandang harapan ng bahay, isa sa kanang bahagi, isa sa likod at isang grupo rin sa itaas na bahagi kung saan nakakabit ang video camera na sinira ng mga gangsters doon. Alas 9 ng gabi, nakapwesto ang mga sundalo na animoy aambush ng mga terorista sa kanilang kuta. Armado ng mga AR-15 rifle, M14, 12-gauge shotgun at iba't ibang kalibre ng mga pistola. Nakapwesto na ang mga Army Rangers sa pangungunan ni Bill. Ang plano, hindi sila ang unang mag-i-engage sa kalaban. Bandang 9:20,
Isang kotse ang namataan ng isang kasamahan ni Bill na mabagal ang takbo sa kanang bahagi ng kalsada. Ilang sandali pa, pinatay ng kotse ang kanyang headlights. Inutusan rin ni Bill ang kanyang mga kasamahan na patayin ang ilaw sa kanyang bahay. At ilang segundo lang ang lumipas, umaatikabong ratratan ang gumising at gumulantang sa syudad ng Tacoma. Bagamat hindi malinaw kung ilan ang mga gangsters na umatake sa lugar, malinaw kina Bill na napasubo ng hindi nila kayang kainin ng mga bata. Bakas sa bawat nilang kalabit ng gatilyo ang kanilang pagiging bagito sa paghawak ng baril. Ayon kay Bill, panay mintis at panay takbo raw ang ginagawa ng mga gangsters doon. Tinatayang tumagal ang shootout ng mahigit sa 30 minuto ayon sa mga witnesses. Di malamang mga kalibre ng baril ang gamit ng mga gangsters at di rin malinaw kung may nasugatan ba sa kanilang grupo sa palitan ng putukan. Ngunit para kay Bill at ang kargada niyang Colt 357 revolver, panay galos mula sa mga basag na salamin ng kanyang bahay ang kanyang natamo. Ayon sa opisyal na statement mula kay Bill sa panayam ng isang news agency, hindi naman talaga nila planong kitilin ang buhay ng mga kabataang gangsters na ito dahil kung iisipin, sa kanyang halos isang dekada sa US Army Rangers, kaya niyang tumapos ng buhay sa isang iglap lamang. Ngunit gusto lang ni Bill na takutin lamang ang mga ito at iparealize sa kanila na ang pagsayaw kay kamatayan at ang paggamit ng violence sa kapwa ay may karampatang consequence. At matapos nga anda-anda ang bala na sumalubong sa pag-aamok ng mga gangsters, tila nakita nila ang hinahanap nila. Bala sa bala, dahas sa dahas. Buti na lang at walang intensyong pumatay ang grupo ni Bill. At nang dumating ang mga otoridad matapos ang mahigit kalahating oras ng putukan, agad na kumaripas ng takbo ang mga miyembro ng gang. Nang dumating ang Tacoma Police Department sa property ni Bill, agad nilang dinisarmahan ang mga sundalo at kinumpiska ang mga armas nito upang gawing ebidensya. Matapos nun, mabilis namang hinabol ng mga pulis ang mga nakatakbong gangsters. Dahil sa nangyaring eskandalo at shootout, mariing pinuna ng Tacoma Police ang ginawa ng mga Army Rangers. Marahil, maaari raw na hindi ma-escalate ang sitwasyon kung in-inform daw muna nila ang pulis sa kanilang plano. Ngunit ilang beses naman talagang sinumbong ng grupo ni Bill ang sitwasyon sa kapulisan, pero wala silang nakuhang aksyon mula sa mga ito. Sa kabilang banda, dahil sa ginawa ni Bill, hindi na siya na-promote mula sa kanyang posisyon hanggang sa siya ay nagretiro mula sa Army Rangers noong 1993. At dahil sa shootout na nangyari, minarapat ng mayor ng Tacoma na ideklara ang martial law sa kanyang nasasakupan upang once and for all, tapusin na ang epidemyang unti-unting kumakalat at sumisira sa kanyang syudad na pinamumunuan. Ang mga krimeng involved ang gangs at pinagbabawal na gamot. Kaalinsabay ng deklarasyon na ito ay ang special funds na binigay mismo ng gobyerno ng US sa Tacoma upang paramihin at paigtingin ang presensya at operasyon ng Tacoma Police sa kanilang nasasakupan. At para masiguradong tagumpay ang ilulunsad na operasyon, nagpadala ng daang-daang National Guards sa Tacoma upang mas paigtingin ang kampanya laban sa mga gangsters sa lugar. Para naman sa hanay ng mga gangsters, isa lang sa kanila ang naaresto. Siya ay sinentensyahan ng second-degree assault at may pagkakakulong lamang na 22 months. Para naman sa aksyon ni Bill at ng kanyang kasamahan, kinonsider ng US military na matter of self-defense yun para sa mga off-duty na Army Rangers. Pagkatapos ang mahigit isang taon sa nangyaring shootout, ang pinagsanib na puwersa ng FBI at Tacoma Police ay nagkaroon ng extensive operations upang buwagin ang mga gangs na involved sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot at panggugulo sa tahanan ni Bill. 32 miyembro ng gang ang nasa kote at nasintensyahan sila ng umabot sa 50 mga kaso tulad na lamang ng theft, attempted murder at pagbebenta ng iligal na gamot sa publiko. Bagamat hindi nadaan sa mahinahong paraan ng pagbabagong hinahangad sana ni Staff Sergeant Bill Falk, matapos naman ng ilang taon, tuluyan ring nagbago ang estado ng pamayanan na kanyang tinitirhan. Tunay na naging isang instrumento siya ng pagbabago, hindi nga lang sa inaakala niyang paraan. Sa kasalukuyan, si Bill ay nakatira pa rin sa Ash Street, Tacoma, Washington, USA, kasama ng kanyang pamilya, kanyang mayamang karanasan sa loob ng Army, at ang kanyang kontribusyon sa tuluyang pagbabago at pag-recover ng kanyang komunidad sa Tacoma, Washington. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Bill, gagawin mo rin bang lumaban sa marahas na paraan o mas gugustuhin mo na lang lumipat ng tirahan? Kung buhay at katahimikan na ng pamilya natin na nakasalalay, sa tingin ko, lahat tayo ay handang lumaban sa kahit anumang masamang puwersa na ating kakaharapin.
Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.